Janitress, pinagsalosan ng amo, pinakanta sa party para mapahiya. Pero bakit biglang naiyak ang matandang doon sa kinanta ng dalaga? Tunghaya natin ang kwento ng buhay ko mula sa pagiging janitress hanggang sa maging apo ako ni Don Cesar. Dahil sa selos ay pinagmulupitan ng kanyang amo si Maylene, nagawa pang ipahiya sa isang event na siyang naging daan para makilala at muling makita ng Don ang matagal nang nawawalang apo. Simulan natin ang kwento. Maylene, doon ka na sa CR, ilang minuto na lang magbubukas ang restaurant pero marumi pa rin ang CR. Ano yung mga sasabihin ng mga customers dito sa restaurant ko? Pabaliw na utos nga niyan sa janitress na si Maylene. 2 years graduate ito sa college ngunit nauwi lang sa pagiging janitress sa restaurant niyan. Mahirap kasi para sa kanya ang makahanap ng trabaho sa kumpanya o iba pang trabaho na pasok sa tinapos niya. Kaya pasalamat na nga lamang siya na mayroon siyang trabaho kahit pa hindi maganda ang trato sa kanya ng boss niyang si Yen. Sige po ma'am, lilinisin ko. Magalang na nga lamang niyang sabi bago kinuha ang panglinis, saka nagtungo sa CR ng restaurant. Umagang umaga ay basa na nga kaagad ang uniform niya, ngunit hindi niya yun alintana. Tulungan mo nga ang mga crew sa pag-ayos ng upuan. Hindi yung tutunga-tunga ka lang dyan pagkatapos mong maglinis ng CR. Muling utos nga sa kanya ni Yen. Tumango na nga lamang siya at lumapit sa mga kasamahan para tumulong. Sumapit ang lunchtime. Nasa may likod sila ng restaurant at doon kumakain. Libre nga ang tanghalian, nasa likuran naman tayo ng restaurant kumakain. Napapailing na reklamo nga ng isa sa kasamahan nila. Hayaan mo na at huwag ka nang maingay dyan. Baka marinig ka pa ni ma'am yan eh. Patay tayo niyan. Singit naman ang kasamahan nilang si Dirk, isang waiter. Naku, kung hindi ko lang talaga kailangan ng trabaho, aalis ako dito. Ikaw, Maylene, paano mo natitiis yung ganoong trato sa'yo ni ma'am yan? Panay ang utos sa'yo, hindi pa kita nakitang nagpahinga. Natigilan siya sa pangunguya ng kinakain at napatingin na nga lamang sa kanyang mga kasamahan nang tanungin siya. Kailangan ko kasi ng pera eh, kaya kahit ganoon tiis lang muna dahil may gabi naman para makapagpahinga. Napailing na lamang sa kanya ang mga kasamahan. Bumibilib sa kasipagan niya. Muli siyang natigilan ng tumunog ang cellphone niya. Hudyat na may nag-text. Nang tignan niya, si Jack ang nag-text katrabaho na rin ito at hapon pa nga ang pasok. Kumain ka na ba? Gusto mo bang dalhan kita? Sakto maaga akong papasok ngayon. Nagtatay pa nga lamang sana siya ng reply nang mag-ring ang cellphone niya. Napatawag ka. Magre-reply pa lang sana ako eh. Ang bagal mo kasing mag-type kaya tinawagan na kita. Kumakain kasi ako. Kasama ko ang mga katrabaho natin. Huwag ka nang magabalang magdala. Hindi naman sila ganoon ka-close ng lalaki, kaya hindi niya alam kung bakit simula nang makuha nitong number niya kahapon. Panay na ang text nito at tawag mula ngayon. Sige, sa susunod na lang. Pagtapos ay basta na nga lamang nitong pinatay ang tawag kunot ang noong tinignan naman niya ito. Sino yan? Agad nang tanong nga ni Bea sa kanya. Agad naman niyang itinago ang cellphone. Wala, si Jack lang. Tudyuhan naman ang mga kasama niya ang sunod na narinig na siyang pinagtaka niya. Anong status niya ni Jack? Tanong naman ang isang kasamahan niya. Paano naman kami magkakaroon ng status? Kinikilala ko pa lang doon at hindi kami ganun ka-close. Hi girl, hindi pa ba? Panay na malapit at saka papansin sa'yo ni Jack. Ang manid mo naman. Sad pa nga ni Bea. Napapailing na nga lamang siya at napabuntong hininga. Wala kasi ako panahon sa ganyan at wala pa talaga yan sa isip ko eh. Ewan ko sa'yo, kapag ikaw nagkagusto doon at nagustuhan na niya si Ma'am Yen, ewan ko na lang sa'yo. Tama, hula ko kaya pa na yung utos at mainit ang ulo sa'yo ni Ma'am Yen.
dahil mas nakuha mo ang atensyon ni Jack kesa sa kanya na panay ang papansin. Huwag ka namang masyadong ingay, Dirk. Baka marinig ka, masisanti pa tayo niyan. Damay-damay pa. Sabi ni Bea. Hindi na lamang siya pinansin ng mga ito. Samantala, ayaw naman mag-assume ni Maylin, isa pa ay wala naman siyang gusto sa lalaki. Wala nga ba? Kasalukuyan siyang nabuhugas ng plato nang may tumabi sa kanya. Nang lingunin niya, napakunot na niya lamang ang noo nang makitang si Jack nga ito. Anong ginagawa mo? Waiter ka, hindi ba? Hindi ka naman janitor kagaya ko. Trabaho rin ba ng janitor sa paghuhugas ng pinggan? Tanong pabalik naman ni Jack. Nakangiti ito, labas ang malalim nitong biloy sa magkabilang pisngi. Kaya kong mag-isa, doon ka na tumulong, sabi nga lamang ni Maylin. Sa halip na makinig si Jack, ay inagaw pa nga nito ang hawak ng plato at ito nang nagpatuloy nun sa paghuhugas. Napailing na nga lamang siya at tumabi dahil kinuha na nga ng lalaki ang dapat ay trabaho niya. Nang oras na ng uwian, matapos magligpit, ay pinatawag sila ng amo nilang si Yen. Magkakaroon ng event bukas at kukunin nila ang restaurant ko bilang tayong mag-aasikaso sa mga pagkain, kaya umayos kayo. Lalo ka na, Maylin. Huwag kang pakalat-kalat at papansin. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo, janitors ka na nga lang. Baling nga nito sa kanya, may kinayuko na nga lamang ni Maylin. Naramdaman niyang may tumabi sa kanya at nang lingunin nga niya ito nakita niya si Jack na seryosong nakatingin sa harapan kung nasaan si Yen. Natulos siya sa kinatatayuan nang akbayan siya ng lalaki. Nang tumingin siya sa harap ay masama na ang tingin sa kanya ng kanilang amo na si Yen. Alisin mo nga yung kamay mo sa balikat ko. Matapang at palaban naman sa Maylin. Sapat na para marinig nito. Ngunit sadyang matigas talaga ang ulo ni Jack. Bakit? Nahihiya ka ba? Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Ang totoo kinakabahan siya dahil lang sa simpleng dikit nito sa katawan niya. Uwian na at kasalukuyang nang naglalakad si Maylin papunta sa may kanto at nagabang ng masasakyan. Sana may jeep pa. Mahinang bulong niya sa sarili bago na pabuntong hininga. Wait! Saad nga ni Jack. Natigilan siya nang marinig ang boses ng lalaki. Sinara ko lang yung restaurant, iniwan mo na ako? Tumigil siya sa paglalakad at hinarap niya ito. Bakit? May sinabi ka bang hintayin kita? Hindi ka man lang nag-insist. Gusto pa naman kitang makasabay. Hindi ako manghuhula. Natawag na sa Maylin. Sabay nag-iwas nga ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Agad namang sumunod sa kanya si Jack. Sa jeep ka rin ba sasakay? Sabay na tayo. Pamulit pa nga ng lalaki. Sa halip na sumagot ng patuloy lang siya sa paglalakad, ano nang walang narinig. Nang nasa may sasakyan na nga sila, ay sakto namang may dumaang jeep. Nangakmang pasakay na nga siya, ay todo alalay naman sa kanya si Jack hanggang sa makaupo sila. Ano bang kailangan mo sa akin? Matarin na sa Maylin kay Jack. Pinigilan niya ang sariling mainis. Hindi siya sanay na may dumidikit sa kanya na hindi naman niya alam ang malinaw na intensyon. Masama bang makipagkaibigan sa'yo? Saad pa sa tanong ng lalaki. Napabuntong hininga siya at sumundal sa kinaupuan. Walang masama sa pakikipagkaibigan mo sa akin, pero sana siguraduhin mo yun talagang intensyon mo. Seryosong sabi ni Maylin. Natagalan naman bago tumango si Jack sa kanya. Nilinaw na niya habang maaga pa. Dahil wala talaga siyang planong makipagligawan o mag-boyfriend. Breadwinner kasi siya ng pamilya. Siya na lang ang inaasahan ng mga magulang na kumupkup sa kanya. Kaya mas focus siya sa pagtatrabaho kesa sa pag-ibig. Pwede bang magtanong? Biglang saad nga ni Jack. Sige lang, ano bang itatanong mo? Bakit tinag ka kung sakaling may manligaw at saka magkagusto sa'yo? Simple lang, prioridad ko ang pamilya ko
At sa akin sila umaasa kaya iwas ako sa pakikipagrelasyon. Natahimik nga si Jack habang nakatitig sa kanya. Nag-iwas na lamang siya ng tingin dahil hindi niya kayang makipagtitigan sa lalaki. Sakto namang huminto ang jeep at kailangan na nga niyang bumaba. Dito na ako, mag-ingat ka sa biyahe, sabi ni Maylin. At maliit na ngumiti sa lalaki sa kanaglakad paalis nang hinihintay ang sagot nito. Nang makarating sa bahay na abutan pa niya ang ama sa labas ng kanilang bahay. Lumapit naman siya at nagmano. Tay, bakit nasa labas pa kayo? Hindi kasi ako makatulog nak eh. Kamusta ang trabaho? Kumain ka na ba? Umupo naman siya sa bangko na katabi ng kanyang ama. Ayos lang po tay. Hindi pa ako nakakain. Kung napapagod ka na sa trabaho anak, magsabi ka lang at kami naman ang gagawa ng nanay mo ng paraan para mapag-aral ang dalawa mong kapatid. Bumuntong hininga lang siya sa sinabi ng kanyang ama. Tay, mahina na po ang buto-buto niyo at kailangan nang magpahinga ni nanay para may mag-alaga sa inyo. Hayaan niyo na ako tay, kaya ko naman po itong trabaho ko eh. Salamat anak ha. Maraming salamat dahil kahit hindi kami ang tunay mong mga magulang, higit pa doon ang pagmamahal mo sa amin. Tayo naman, huwag mo nang sabihin yan. Para sa akin kayo ang tunay kong pamilya. Nakangiti nang sabi, pilit tinatago ang sakit sa kanyang dibdib. Dahil kung tunay ngang mahal siya ng kanyang totoong pamilya, nung panahong nawala siya, ay hahanapin sana siya ng mga ito. O siya tay, pasok na tayo sa loob para makapagpahinga na. Tumango ang kanyang ama at sabay silang pumasok sa loob. Nang tuluyang pumunta sa silid nito, ang ama, at maiwan siya sa sala ay doon na nga lamang siya naluha. Masaya siyang tumutulong sa mga magulang, pero sadyang nakakapagod magtrabaho. Idagdag pang panay ang pahirap sa kanya ng boss niyang si Yen. Pero magsusumikap siya para makatulong sa pamilya. Kinaumagahan ay maaga siyang nagising. Ang sabi sa kanila ay pumunta muna silang lahat sa restaurant at sabay-sabay na nga magpupunta sa venue ng pupuntahang event. Mabutit hindi ka late dahil kung oo at mas naunahan ka ni Ma'am Yen sa pagdating malamang sa malamang pag-iinitan ka na naman noon. Mahinang bulong sa kanya ng kasama pagkarating. Mabuti lang pala at nakahabol ako sa jeep. Sakto namang dumating ang boss nilang si Yen nang kumpleto na nga sila. Halos magkasunod lang itong dumating at si Jack. Teka, sabay sila? Mahinang boses nga na tanong ng kasama niya. Napatingin naman si Maylin sa pwesto ni Jack at Yen. Ewan ko, hayaan mo na lang sila. Sabi nga lamang nito, inayos nila ang mga gagamitin at nilagay sa sasakyan. Jack, sa akin ka na sumabay. Hindi na kasi kasya kung sa kanila ka pa sasabay. Sa sinabi niyo ng boss nila, ay agad na patingin sa gawin ni si Jack. Nag-iwas na lamang siya ng tingin. Sigurado ba kayo ma'am? Nakakahiya naman po, sinabay niyo na nga po ako kanina papasok eh. Nako, ayos lang sa akin na sumabay ka. Nakaiting sagot ng boss nila. Nasa kanila, hindi naman ito ginagawa. Madalas masungit pa at palautos. Ay, confirmed. May gusto nga yang si ma'am kay Jack. Paano ka na friend? Saad mo naman ni Bea kay Maylin. Mahinang bulong nga ng kaibigan sapat na para silang dalawa lang magkarinigan. Napakunot noo si Maylin. Anong paano ako? Wala naman akong pakialam kung magkagustuhan sila. Mahina rin sabi niya. Natigilan siya nang mapatingin sa gawin ni Yen. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Kapag oras ng trabaho mamaya ay oras ng trabaho lang, hindi yung pakikipag-chismis ang inaatupag. Isa pa, ayoko ng katamad-tamad. Sabi niya nito habang nakatingin lang sa kanya. Muli na lamang siyang napayuko para hindi makitang masamang tingin ng amo sa kanya. Samantala, isang charity event ang magaganap
Nang makarating sila, maraming tao, maraming mayayaman ang dumalo. Dahil sa kanilang mga crew ay siya ang janitress, nagsimula na nga siyang alisin at linisin ang nakikitang kalat. Bukod sa janitress, ay naging waitress na rin siya. Tumulong siya sa pagsaserve ng inumin at pagkain sa mga bisitang umaagaw ng kanilang pansin. Maylin! Mahina naman, ngunit mariin, natawag ng lalaki. Agad siyang napalingon rito at nakangiti, dahilan para sumila yung mapuputi nitong ngipin at biloy sa pisngi. Inaamin niya gwapo ito kaya naman siguro may gusto rito ang boss nilang si Yen. Nasa isang tabi na nga sila dahil mukhang magsisimula ng event at hindi magandang pakalat-kalat sila. Bakit? Malamig na sabi na lamang ni Maylin. Mabuti naman nahanap kita. Kanina pa kita hinahanap eh. Napakunot noon si Maylin. Bakit mo naman ako hinahanap? Isa pa, nandito lang naman ako. Sad ng babae. Sinamahan ko kasi si Ma'am Yen. May mga kinausap pa siyang kakilala dito sa event. Tumango siya dahil hindi na nga niya alam ang sasabihin. Gusto ko sanang sumabay sa inyo kanina. Ang kaso inaya ako ni Ma'am. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko. Hindi mo naman kailangan tanggihan. At walang masama sa pagsama mo sa kanya dahil inaya ka. Magsasalita pa sana ito nang biglang magsalita sa harapang MC. Good day everyone! Nag-enjoy naman ba ang lahat? So to start this event, may I call the founder of this charity event, Honorable Don Cesar Montefalco. Nagsipalakpakan ng lahat ng nandoon at tumigil lamang nang umakyat ang isang matandang lalaki sa stage. Bakas sa mukha at postura nito ang sopistikado at magandang lalaki nung kabataan nito. My pleasure to be here with you all. Masaya rin ako at nakadalo ako sa ganitong klase ng charity event. May mga sinasabi pa nga ito bago nagpasalamat at bumaba. Napansin ni Maylin na lumapit dito si Yen. Nang makaupong muli ang matandang yun, may pinag-usapan ng dalawa at sa kanatawa marahil dahil sa biruan. Kalaunan numulis nga si Yen at pansin niyang papunta na ito sa gawin nila. Hindi niya alam kung anong hire-react. Kailangan ng entertainment para hindi maboard ang mga bisita. So I suggest to Don Cesar na ikaw Maylin ang kakanta sa stage. Sabi nga ni Yen. Dahil ang nakala nga nito, walang alam sa pagkanta si Yen. Pero dahil kinakabahan ng laki ang mga mata ni Maylin, habang nakatingin sa boss niyang si Yen, nang sabihin nito yun. Po? Ako po ba? Baka nagkakamali po kayo. Gulat niyang tanong, naramdaman naman niya ang kamay ni Jack sa kanyang braso, kaya napatingin siya dito. Bigla naman yata yan, ma'am. Pagtatanggol pa nga ni Jack kay Maylin. Yes, at hindi ako pwedeng mapahiya kay Don Cesar, kaya gawin mo na ang utos ko, Maylin. Charity event naman to, makakatulong ka pa. Napayo ko na nga lamang siya at hindi siya makakalusot dito, lalo pa at boss niya ang nagutos. Pakasisantihin nga siya nito, pero nahihiya siya. Ano namang alam niyang kanta? Ma'am, ako na lang po. Okay naman ako kumanta eh. Saad naman ni Bea para ipagtanggol naman si Maylin. Nakahinga siya sa isiping ligtas na nga siya nang sumingit ang kaibigan ngunit sinamaan lamang ito ng tingin ni Yen. Shut up. Ang gusto kong kumanta sa stage ay si Maylin. Gawin mo kung anong gusto mong trabaho pa bukas. Maring sabi nito sa kanya. Saka nagmamarch ang iniwan na sila para bumalik sa pwesto nito. Pwede ko pang mas pakiusapan si ma'am. Kaya mo bang gawin talaga ang sinasabi niya? Marahang tanong sa kanya ni Jack. Hindi naman siya kaagad nakasagot. Gusto ko talagang ipahiya ni ma'am yun eh. Halata naman hindi ka payag pero pinilit ka niya. Napailing na nga lamang si Maylin. Hayaan mo na. Wala rin naman akong magagawa eh. Magsasalita pa nga sana ang mga kasama niya nang muling umakyat sa stage ang MC. At para naman maaliw o magising ang ating mga dugo,
We have a special number galing sa isa sa mga staffs ng may-ari ng restaurant na kinuha natin para sa ating masasarap na pagkain. Let's welcome Miss Maylene! Napahagat labi na nga lamang siya nang mariin halos bumuon nga ang sariling ngipin sa labi. Hiyang-hiyang nararamdaman niya. Pero mas mapapahiya siya kung hindi siya aakyat. Isa pa, mawawalan siya ng trabaho. Kaya walang choice, kundi ang maglakad siya patungong stage at umakyat. Huminga siya ng malalim ay pumasok nga sa kanyang isip at kailan may hindi nga niya makakalimutan ang kantang yun. Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi man ako ganoon karunong sa pagkanta. Sana magustuhan niyo po ang pahiwatig ng bawat lyrics na kakantahin ko. Ngumiti nga ng tipid sa mga tao. Huminto ang tingin niya sa matandang doon. Natahimik lang ring nakatingin sa kanya. Nagsimula siyang kumanta. At ang napili niyang kantahin ay ang You Are My Sunshine. Yun kasi ang madalas niyang napapanaginipan at paborito niyang kanta. Nang matapos ang kanta, ay mabilis niyang inabot sa MC ang microphone at bumaba. Ayan, salamat sa heartfelt na kanta, nakakawam naman ng malamig na puso. Biro nga ng MC, may kinatawa nga ng karamihan. Akala ko pa naman ibibirit ka pa ng taas ng tono ng kanta. Ay wait, napatayo nga si Don Cesar. At kahit siya'y nagulat nga nang tumayo ang matandang Don, at sinalubong siya ng yakap. Natigilan siya at parang binuhusan ng malamig na tubig nang maramdaman ang familiar na pakiramdam sa yakap nito. Bakit po? Nang sa wakas ay nagkalakas nga ng loob para magsalita, ay nagtanong siya. Doon lang din umiwalay ang Don sa pagkakayakap mula sa kanya. Naalala ko sa kanta mo ang madalas kong kantahin sa aking apo. Sa hindi na lamang dahilan ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib nang makitang umiiyak ang Don. Ang sopistikado nga nitong itsura ay biglang nawala at napalitan ng lungkot. Pasensya na kung emosyonal ako. Naalala ko lang talaga ang apo ko na matagal nang nawawala. Thank you for your song. You remind me of her. Nahihiyaman siyang ngumiti ay tumungo na nga lamang ito. Wala nga naman po. Kung nasaan man po ang apo ninyo, sigurado akong namimiss at naalala rin po niya kayo. Ngumiti rin sa kanya ang matandang Don. I hope so, Iha. At sana bumalik na rin siya sa amin. Tumango na nga lamang siya dahil hindi na alam ang sasabihin. Mauna na po ako, Don Cesar. May trabaho pa po ako eh. Hindi ako bisita rito. Gusto pa sana kitang makakwentuhan but I understand may trabaho ka. I hope we meet again soon. Tumango na nga lamang ulit siya at nagpasalamat sa kaumalis. Dahil ang totoo, nahihiya siya dahil maraming nakatingin sa kanila. Pagkarating pa lamang niya sa kanyang pwesto, ay mabilis nga siyang sinalubong ng boss nilang si Yen na masama ang tingin sa kanya. Anong mga sinabi mo kay Don Cesar, ha? Sinisiraan mo ba ako sa kanya? O sinisip-sip ka na naman? Baka nakakalimutan mo kaya ka nandito ay dahil sa akin at sa trabaho. Sunod-sunod ditong paratang at sumbat sa kanya na siyang ikinagulat naman ni Maylene. Dahil malayong-malayo naman ang nangyari sa ginawa niya at sinasabi nito. Hindi naman po sa ganun, ma'am. May sinabi lang po si Don Cesar tungkol po sa apo niya. Wala po akong ibang sinabi o ginawa. Paliwanag niya sa kalmadong tono kahit muli na namang napapahiya sa maraming tao dahil nakakuha na naman siya ng atensyon. At talagang sasagot ka pa? Inis ngang sabi ni Yen bago siya iniwan. Bumuntugin na nga lamang siya at tumingin sa mga kasama. Huwag mo nang intindihin yung sinabi ni Ma'am Yen. Galit lang dahil hindi ka napahiya. Ang galing mo pala. Tama. Basta proud kami sa iyo at paniguradong ganun din si Don Cesar. Kaya kanya kinausap. Teka, bakit ka nga pa niya sinalubong ng yakap? Usisa ng mga kaibigan nga ni Maylene sa kanya. Si Jack naman na natiling tahimik
sa kanyang tabi. Ang sabi niya, naalala niya sa akin ng apo niya dahil sa kanta, dahil madalas daw nitong kantahin yun sa batang apo niya noon. Napatango-tango na lamang mga to sa sinabi niya at sakto namang napalingon siya kay Jack. Ayos ka lang ba? Napakulot nga ang noon niya sa tanong nito. Bakit mo naman ako tinanong kung ayos lang ako? Dahil sa ginawa ng boss natin. Gusto man kitang ipagtanggol pero wala akong magawa. Nangyari na, tayos lang naman ako eh. Magla-lunch na. Gusto ko sanang sumabay sa iyo kumain. Pwede ba? Agad siyang nagalangan sa sinabi nito kaya naman napatingin siya sa mga kasama na nakatingin na rin nang mapanukso sa kanila ni Jack. Sige na girl, kayong dalawa muna ang mauna. Dalawahan na lang ang kakain para may maiwan dito sa pagbabantay tsaka mag-asikaso sa mga pagkain. Sigurado ka ba dyan? Tanong nga ni Maylin. Oo naman, siguradong sigurado. O siya at kumain kayo ng maayos ha. Libre din naman ang kanilang tanghalian. Ang kaso ay sa labas naman sila kakain. Dala ang pagkain bigay na nakalaan para sa kanila. Akala ko tatanggahan mo ako sa alok ko. Alanganing panimula nga ni Jack nang makaupo sila sa bench na nasa labas lang ng mismong venue. Bakit naman ako tatanggi? Kakain lang naman tayo. Grabe, hindi ko alam na ganito ka straightforward magsalita. Alam mo, proud ako sa iyo dahil nagawa mo pa rin na i-defend yung sarili mo sa kalmadong paraan kahit na pinagsalitaan ka ni Mami ng ganoon. Sad nga ni Jack habang nakangiti. Sa kanya ako nagtatrabaho, kaya syempre irerespeto ko siya. Bakit ayaw mo bang lumipat sa iba? Kung gusto mo pwede kitang samahan kung gusto mong lumipat sa ibang trabaho. Napahiling si Maylin. Wala nang ibang tatanggap sa akin. At bakit mo naman ako gustong samahan? Natigilan naman ito at nag-iwas ng tingin. Ang dami mong sinasabi. Kumain na nga lang tayo. Kalauna na sabi nga niya dahil sa katahimikan. Pareho at sabay nga silang nananghalian hanggang sa matapos at wala rin silang imik hanggang sa makabalik sa loob. Natapos ang event at pati nga sila ay bumalik na sa restaurant para maglinis ng mga ginamit at magligpit. Pinagpapasalamat ng naiwan pa doon si Yen. Hindi siya nito masisigawan o mapagsasabihan at kahit papaano ay ligtas ang tenga niya sa masasakit nitong salita. Ay naku, nakakapagod. Reklamo nga ng kasama niya. Sinabi mo pa, dapat nga i-double pay tayo dahil may ganitong event. Kung masapian ng mabuting anghel si Mamien, baka pwede pa. Singit nga ni Jack na ikinatawa naman ng dalawa. Napailing na nga lamang siya sa usapan ng mga to. Nang matapos sila sa pag-aayos, ay inilak na nga rin ng kasama niya ang restaurant. Kagaya kagabi, kasabay na naman niya sa paglalakad si Jack. Sasabay ka na naman? Tanong nga ni Maylin habang nakakunot noo. Hindi niya maiwasang tanungin nang makasakay sila sa jeep. Bakit, bawal ba? Umiling lang siya at hindi na sumagot pa. Hindi ba? Sabi ko kahapon gusto kitang maging kaibigan. Kaya ngayong kaibigan na kita. Asahan mong palagi akong nakasunod sa'yo. Wala akong choice huminti? Nising sa adama ni Maylin. Siyempre wala kang choice. Natatawang sagot naman ni Jack. Nakangiti nga ito at nang sasagot siya nang biglang promeno nang malakas ang driver dahilan para mauntog nga siya. Naging dahilan yun para sumakit ang ulo niya at kumirot ng matindi samantalang ganun kalakas ang pagkakauntog. Ayos ka lang ba? Nasugat ka ba? Nag-aalalang tanong nga nito sa kanya. Hindi niya magawang umiling dahil sa kirot ng kanyang ulo. Hanggang sa may mumunting memorya ang lumitaw sa kanyang isip. Isang matanda na kinakantahan nga ang batang babae habang natutulog hanggang sa mapunta sa senaryong nasa dagat sila at nagkagulo. Malabo ang lahat sa kanyang isip ngunit napaka-familiar sa kanya. Pawisan siya nang unti-unting kumalma ang pananakit ng ulo. Hey Maylin, nag-aalala ako. Dalhin ba kita sa ospital? Bakit ka umiiyak? Nagtaka naman siya sa tanong nga nito.
Ayos lang ako. Umiiyak? Hindi ako umiiyak. Tanggi niya at sinipat pa nga ang sariling pisngi. Basa na nga ito dahil sa luhang mula sa kanyang mga mata. Totoo nga umiiyak siya. Sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong pa nga ni Jack. Tumango naman siya at bahagyang ngumiti para tumigil ang pag-aalala sa kanya. Hanggang sa makauwi siya, ay palaisipan pa rin sa kanya ang alaalang lumitaw sa kanyang isip. Tungkol ba yun sa nakaraan niya? Agad siya nakatulog dahil sa pagod ng makauwi sa kanilang bahay. Muli siyang dinalaw ng alaala kanina sa kanyang panaginip. Mas malinaw na ngunit palaisipan pa rin. Kinaumagahan nagising siya sa ingay mula sa kusina. Nag-uusap ang kanyang mga magulang. Hindi niya ugaling pakinggan ang usapan ngunit dahil sa kuryosidad ay nakinig siya. Kung mahal siya ng pamilya niya, hindi siya iiwan ng mga to sa dagat noon. Pero sana binalik natin siya, kahit sa mga pulis. Sayang ang buhay niya dapat ay para sa kanya. Ngayon, nagpapakahirap siya para igapang tayo sa hirap. Saad nga ng tatay, hindi natin yun kasalanan. Kasalanan niya ng mga taong nang iwan sa kanya, yung mga totoong magulang niya. Nung nakita natin siya, duguan ang ulo niya at halatang pinahirapan sa dulong parte ng dalampasigan. Hindi man natin alam ang nangyari. Bakit hindi siya hinanap ng pamilya na, diba? Napailing nga ang tatay niya. Mali pa rin. Itinago natin siya. Malaki na si Maylin. At hindi rin natin sigurado kung yun ba talaga ang pangalan niya. Naawa tuloy ako sa kanya. Hayaan mo na. Hindi ko alam din ang gagawin ko. Napamahal na ako sa batang yan. At hindi ko alam kung paano ko pa siya maibabalik sa totoong pamilya niya. Hindi niya maiwasang, hindi mapaluha sa narinig. Siya ang pinag-uusapan ng mga magulang. Alam niyang ampon siya ng mga ito. Ngunit hindi niya alam na ganun pala siya natagpuan ng mga kinikilalang magulang. Nakatira sila noon sa malayong probinsya at hanap buhay nila ang pangingisda. Simula nang makilala siya, ay lumipat na sila rito sa Manila at para na rin maipagamot. Noon ay wala siyang maalala maski ang sariling pangalan. Talaga ako? Nangihinang tanong niya. Nang araw na yun ay nahuli nga siya sa trabaho. Kaya nang makarating ay matalim, natitig niya ang sumalubong sa kanya. Bakit ka late? Kaltas sa sweldo mo ngayong buwan. Mahigpit kong pinagbabawal, malit. At ang lakas talaga ng loob mong malit. Sumusuway ka talaga. Nasungit na saad nga ni Yen. Pasensya na po, ma'am. Hindi niya may babalik ang oras ng late mo. O siya, mag-mop ka na at hugasan mo ng mga pinggan na nasa loob. Punasan mo na rin lahat ng malilinis na plato. Gusto kong matapos mo kaagad yun, kasalanan mo. Dahil late ka. Salubong nga ang kilay na utos pa nga sa kanya ng boss niyang si Yen. Tumango lamang siya at hindi na nga sumagot pa. Kagaya ng utos ay isa-isa nga niya itong sinunod. Natigilan siya sa pagmamap nang may magabot nga ng bottled water. Gulat naman siyang nagangat ng tingin sa taong may hawak noon. Anong ginagawa mo rito? Salamat sa tubig. Sabi ni Maylin matapos itong tanggapin. Alam ko kung gaano kakapagod sa dami ng utos sa'yo. Kaya inumin mo na yan para mapawi man lang ang uhaw mo. Salamat ulit ha. Sige na, balik ka na doon. Baka mapagalitan ka. Wala rito si Ma'am Yen. Lumabas. Ihinto mo muna yan para makapagpahinga ka. Ininom niya ang binigay nga nitong tubig. Ang kaninang uhaw niya ay nawala. Salamat pero ayos lang ako. Hindi ganun ang nakikita ko. Mamaya sabay ulit tayo sa tanghalian. May dala akong pagkain. Nagabala ka pa. May bibigay naman para sa lunch eh. Dessert ang dinala ko. Wala naman silang binibigay na ganun. Napangiti na nga lamang siya at napailing. Wala talaga siyang laban sa lalaking to. Nang tuluyan yung nakalis si Jack, sa kanya pinagpatuloy ang paglilinis. Nilinisan na nga rin niya ang CR dahil paniguradong iuutos din yun sa kanya mamaya. Kaya nang sa tingin niya ay
paulit-ulit na inuutos sa kanya ng boss na si Yen, ay ginawa na nga lamang niya. Siguraduhin mong tapos na lahat. Tumulong ka sa pagsaserve ng mga customer. Ano? Porque tapos ka na, tutunga ka na lang dyan? Masungit nitong tanong at agad naman siyang umiling bago umalis at tumulong na nga lamang sa mga kasamahan. Pagod na ang katawan ni Maylin pero hindi pa tapos ang buong araw. Kaya nang sumapit nga ang lunch time, ay halos isalampak na niya ang sarili sa upuan. Napagod ako, grabe. Matagal ba bago matapos ang araw? Sa dami ba naman kasi ng inutos at saka pinagawa sa'yo? Half day ka na lang kaya? Sad pa nga ng kaibigan niyang katrabaho. Hindi pwede. Late na nga ako. May kaltas pa ang sahod ko, half day pa. E di dobleng bawas na nun. Napapailing nga niyang sabi bago sumandal sa kinuupuan. Nandito sila ngayon sa tambayan kung saan sila kumakain tuwing lunch. Bilib na talaga kami sa'yo. Daig mo pa ang may asawa at anak sa sipag mo. Komento na sa kanya ng kasama. Numiti na nga lamang siya at hindi sumagot. Sakto namang dumating na si Jack at tumabi sa kanya. Yan, kain na tayo. Kumpleto na. Anunsyo nga nito at tahimik nga silang kumain ng sabay-sabay at paminsan-minsan nagkukwentuhan hanggang sa matapos ay may inilabas nga mula sa paper bag si Jack sa inabot sa kanya. Bakit to? Bigay ko. Sa'yo yan. Masuyong saad nga ni Jack kay Maylin. Nagiwas siya ng tingin sa mga mata nito at itinuon na nga lamang atensyon sa binigay nitong leche flan. Paano naman kami, Jack? Wala bang para sa amin dyan? Pagbibiro pa nga ni Bea. Kasama nga nila at nakaramdam naman ng pagkailang dahil sa sitwasyon. Hindi ko naman ito mauubos eh. Kuha na lang kayo dito. Sada nga ni Maylin. Dahil nga nakakahiya kung siya lang ang uubos ng buong tab ng leche flan. Sa'yo lang yan. May para sa kanila. Sabi mo ni Jack. Paghatian niyo na muna yan. Sa susunod dadamihan ko. Nagpasalamat naman ng mga kasama nila at hindi na maiwasang mapatitig sa lalaki. Hati na lang tayo dito. Hindi ko ito mauubos. Sababot nga niya sa kutsara na hindi pa nga nagamit. Sa halip na tanggapin nga niya ay napanganga na nga lamang lalaki. Napakunot ang noon niya sa pagtataka. Oh, bakit? Tanong naman ni Maylin. Subuan mo na lang ako. Naginit ang pisngi niya. Lalo na nang tuksohin nga sila ng mga kasamahan. Sa bawat araw na lumilipas ay napapalapit ang loob niya sa lalaki. Kumuha siya ng malit at saka isinubo kay Jack. Napangiti naman ito bago ninuya ang pagkain. May salba naman ang lunch time nila kahit panay tudyo ng mga kasamahan. Ngunit inaamin naman niyang kahit papaano ay nabawasan ang pagod na nararamdaman niya. Everyone, nandito si Don Cesar. Umayos kayo, lalo ka na, Maylin. Iwasan mong magpakita. Malilintikan ka na sa akin. Umiwas na nga lamang siya ng tingin at nagpunta sa kusina. Marami na naman kasing hugasing pinggan. Ngunit minuto pa lang ang lumipas ay humahangos na nga na lumapit sa kanya si Jack. Bakit ka nandito? Tanong nga ni Maylin. Hinahanap ka ni Don Cesar. Tara na, habang abala pa si Ma'am yan. Ayaw ka niyang ipakita at hindi ko alam kung bakit. Jack, hindi naman importante kung makita ako o hindi. Wala naman akong sasabihin sa Don. Sagot naman ni Maylin. Kahit na, may pakaramdam ako na may connection kayo ni Don Cesar. Kaya ganun na lang ka gusto niyang makita ka. Kaya sige na. Napabuntong hininga na lamang si Maylin bago tumango sa lalaki. Lumabas ng kitchen. Agad na nahagip nga ng tingin niya ang Don at may ilang mga bodyguards ang nakapalibot sa restaurant marahil bantay ng Don. Iha, I'm here. Tawag nga ng Don sa kanya. Nang napansin nga siya, tipid naman siyang ngumiti bago naglakad palapit sa Don. Have a seat. Kamusta ka? Salamat po.
Mabuti naman po, kayo po. Sagot naman ni Maylene na parang naiilang pa. I'm good. Have a seat please. Kakausapin ko ang boss mo. Magaan ang loob ko kapag kausap ko. That's why bumisita ako rito. Magaang ngumiti sa kanyang Don. Nangiti na nga rin siya tumupo sa katapat nitong upuan. Natigilan ng Don at nakatitig lamang sa kanya. Sa kanyang leeg kung nasaan ang kanyang kwintas. Bakit po? May problema po ba? Nagtatakang tanong naman ni Maylene. Your necklace. Yan ang kwintas na. Binigay ko sa nawawala ko nga po. Medyo patigil-tigil at naluluhang sa adlangan ng Don. Gulat siyang napatitig sa Don. Po? Sa akin nga po ang kwintas na yan. Alam ko dahil ako nagbigay sa kanya. Hindi niya magawang magsalita o kumibo. Nanatili siyang tulala habang nakatingin nga sa matandang Don. Anong ibig sabihin nito? Pero sa akin po ang kwintas na to. Sagot naman ni Maylene. Sa wakas, ay nakapagsalita na siya. Sakto namang lumapit sa pwesto nila si Yen. Nako, sorry po Don Cesar. Ako na pong bahala sa inyo. You don't have to call me janitress. May iba po siyang trabaho. Ngunit hindi pinansin ng mayamang Don si Yen. Sa halip ay tumingin lang ito sa isa sa mga bodyguards nito at sinenyas ang lumapit nga sila. Kaya naman iniwan muna ng mga bodyguards ang limousine na sasakyan na binabantayan nila saka lumapit sa Don. Iha, I have to meet your parents. May mga gusto akong itanong para makumpirma ang hinala ko. Po? Hindi na po kailangan. Nagkakamali po kayo. Please, Iha. Allow me to talk to them. Gusto kong makasigurado at gusto kong makasama kita. Tila napipinga siya sa sinabi ng Don. Parang alam na nga niyang gusto nitong iparating. Wala siyang ibang choice kundi ang samahan ng Don patungo sa kanilang bahay. Maliit lang po ang bahay namin at may kasikipan pa po. Pagpasensyahan niyo na po Magalang nang sabit na natilang ang Don at hindi alintanang sinabi niya. Nay, Tay! Tawag nga ni Maylene. Pagkababa nga nila ng sasakyan. Pagbukas niya ng pinto ay nasa sala nga ang kanyang mga magulang. O anak, napaaga ka yata ng uwi. Tay, may kasama po kasi ako. Tumabi naman sa kanyang matandang Don. Magandang araw po, sino po sila? Ano pong kailangan nyo? Bati naman ang kanyang ina. Ngumiti na mga matandang Don bago tumingin sa kanya. May I come in? Gusto ko sana kayong formal na makausap tungkol sa apo kong matagal nang nawawala. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang. Kapwa alam ang ibig sabihin ng matanda. Napayo ko na nga lamang siya. Napaka-imposible lahat ng nangyari ngayon. Hindi siya makapaniwala. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakita ko ang kwintas na personal kong iniregalo sa aking nag-iisang apo ng bata pa ito. At nakita ko itong suot ng inyong anak na si Maylene. Gusto kong itanong kung totoo bang anak niya siya? Huwag mo sanang mamasamain. Palatandaan ko ang kwintas niyon dahil personal lamang yun na pinagawa para sa aking apo. Mahabang katahimikan nga ang nangyari hanggang sa magsalita ang kanyang ama. Kinupkop lang po namin si Maylene nang makita po namin siya sa dalampasigan at walang malay. Hindi namin siya totoong anak ngunit tinuring namin siya na parang sa amin. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga ng Don. Dugoon siya nung makita namin at walang malay. Kaya ipinagamot namin siya at paggising walang maalala. Hindi na rin namin nagawa pa na ipagtanong-tanong kung kanino na anak siya o pamilya. Mahinahon ngunit madamdaming kwento nga ng kanyang ama. Pinigilan naman ni Maylene ang sariling mapaluha dahil sa naririnig tungkol sa kanyang pagkatao. Para kasi sa amin, kung talagang mahalaga sa inyong bata, hindi niyo hahayaang mapalayo sa inyo at ganun ang kahahantungan. Wala kaming nabalitaan na may batang pinaghahanap kaya kinupkop na lamang namin siya at itinuring na parang totoong anak. Luhaan ng Don matapos ng marinig ang kwento ng mga magulang na kinilala niya. I love my granddaughter very much. Kamamatay lang ng mga magulang niya ng panahon yun, kaya naisipan kong dalhin siya sa dagat. Pero maraming gustong magpabagsak sa amin.
Dinakip ng mga hindi kilala ang aking apo ng araw na yun at hindi ko alam na hindi siya tuluyang kinuha at ganun ang sinapit niya. Sinubukan ko siyang hanapin dahil siya lang ang tanging mayroon ako pero nabigo ako. Lumuluhang kwento nga ng doon na parabang basag na basag at kinikimkim nga nito ng maraming taon yun. Kalaunan na hinarap na nga siya nito at niyakap ng mahigpit. Ang apo ko, ikaw ang apo ko, bumalik ka na, ang tagal kang hinanap at hinintay ni Lolo. Nangunulo nga ito sa kanya, sa pagkakayakap ay hinaplos nga ng matanda ang kanyang buhok. Yung kinakanta ko sa iyo noon, yun ang kinanta mo nung nagkita tayo sa event, naalala mo ako kahit papaano apo. Hindi ko po alam ang sasabihin ko, masyadong mabilis po kasi ang lahat eh. Sad naman ito. Pigil ang emosyon niyang sabi, pasakit ng pasakit ang kanyang ulo dahil sa bigat ng emosyon na kanina pa niya pinipigilan. Dahil sa mga sinabi ng Don ay dumagsa ang mga nakaraang alaala. Napahawak siya sa kanyang ulo at halos sa bunutan ng sarili sa sakit noon hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay. Nang magising siya ay nakahiga na sa isang malambot na kama at panay puti ang paligid. Nang makita niya ang dextrose ay napagtanto niya kung nasaan siya, sa ospital. Inalala niya ang nangyari kanina, kung paano makita ng Don ang kwintas niya at isiping siya ang nawawalang apo hanggang sa magtapat ang mga magulang niya at sabihin ng Don na siya nga talaga ang tunay na apo. Matapos nun ay sunod-sunod ang alaala na lumitaw na ikinasakit ng kanyang ulo at mawala ng malay. Muli siyang napaluha sa bigat ng dibdib. Nakakaalala na ako. Naalala ko na. Mahinang sabi niya sa sarili bago pinahid niya ang luha. Sakto namang bumukas ang pinto at bumungad si Don Cesar na ngayon nakangiti sa kanya. Mabuti naman na po at gising ka na. Kamusta ng pakiramdam mo? Maayos naman po, Don Cesar. Medyo nahihiya pa nga na sa Admeline. Huwag mo kong tawagin Don. Can't you still remember kung anong tawag mo sa akin? Lolo? Yes, yan nga po. Nakuhanan ka kanina ng blood sample dahil gustong makasiguro ng mga kinikilala mong magulang kung tunay nga kita nga po. And the result is 99.99%. Kamag-anak kita at apo kita. Pwede ko po bang bisitahin si Mommy at Daddy? Tanong naman ni Maylene. Sure, Iha, bibisita tayo sa kanila sa oras na makalabas ka na. From now on, sa mansyon ka natitira. Natahimik nga siya sa sinabi ng matanda. Paano na lang ang pamilyang kumupkup sa kanya? May pakiusap po sana ako sa inyo, Lolo. Ano yun na po? Magsabi ka lang. Pwede po bang ilipat niyo sa mas maayos po na tirahan ng pamilyang umaruga sa akin? Bigyan niyo rin po sana sila ng maliit na pagkakakitaan o negosyo. At tulungan pong bumili ng gamot. Ngumiti sa kanya ang Don at ginulo ang buhok niya. Malaki na talaga ang prinsesa ko, yun lang ba? Gagawin ko ang hiling mo. Tumango naman siya at maliit na ngumiti. Maraming salamat po. Nang tuluyan siyang payagan ng doktor na lumabas, ay dumiretso nga sila sa mansyon. Nalilang nga siya sa lawak at laki. Nagmistulang asyenda sa lawak ng lupain kung saan nakatayo ang mansyon. Lahat ng nakikita mo, apo, ay sa'yo dahil ikaw ang kaisa isang tagapagmana ko. Gusto niyang matawa sa sitwasyon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Nakakamanghalang po, parang kahapon lang janitress ako at halos alipin. Hindi ko alam na mala prinsesa pala ang buhay ko. Anong ibig mong sabihin na po? Ganun ba ang trato sa'yo sa trabaho? Agad lang siyang umiling at tipid na ngumiti. Hindi niya napigilan ang bibig ng masabi yon. Kinaumagahan ay naghanda siya sa pag-alis at nagpaalam sa Don na bibisita sa restaurant na pinagtatrabahuan para magpasa ng resignation letter. Ipinulit naman ng kanyang lolo na ipahatid siya, dahilan para walang magawa at pumayag. Nang makarating at pumasok sa loob ay agad niyang nakita si Jack. Kumaway ito sa kanya at mabilis na lumapit.
Mabuti at nandito ka na. Kanina ka pa hinahanap ni Ma'am Yen. Papapagalitan ka na naman nun. Ano nga palang nangyari kahapon? Naglala ako sa'yo. Susundan sana kita kaso hindi naman po pwede. Ayos lang. Nasaan nga pala si Ma'am Yen? May sasabihin sana ako sa kanya. Mahinahang saad naman ni Maylene. Nasa opisina niya. Teka, ano yung papel na hawak mo? Resignation letter ko. Ipapasa ko lang. Bumakas nga ang lungkot at gulat sa magagandang mata ni Jack. Iiwan mo na kami? Bakit biglaan naman yata? Bibisita pa rin naman ako eh. Kung may trabaho na ako, babalikan kita. Kayo rito para isama sa bago kong trabaho. Nakangiting sabi niya, hindi maitatangging sa maikling panahon na palapit ang loob niya kay Jack. At itanggi man niya o hindi, ay may nabuo na siyang pagtingin para dito ngunit hindi pa rin iyon sapat para umamin siya ng nararamdaman para sa lalaki. Nagpunta siya sa opisina ni Yen, sa loob lang rin ng restaurant. Abat sa wakas, nandito ka na! Matapos mong umalis nang walang paalam kahapon at basta na lang sumama kay Don Cesar, may gana ka pa talagang pumasok ngayon? Higit sa lahat, late pa. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob, ha? Kakaltasan ko ulit ang sahod mo. Masungit na bungad nga ni Yen. Galit nitong saad nga sa kanya. Nanatili naman siyang kalmado, hindi siya nga ang taong palaaway at makikipagsabayan sa init ng ulo. Pasensya na kahapon. Emergency lang dahil sa may inayos na importante. Hindi ako nandito para magtrabaho. Isa pa, hindi niyo na kailangan kaltasan pa ang sahod ko. Nangisi naman si Yen sa kanya. Dahil sa inyo na po lahat ng sahod ko para sa buwang to. Seryosong sabi niya na ikinanganga ni Yen. Inilapag naman niya ang resignation letter sa mesa nito. Salamat sa pagtanggap sa akin. Sa sunod na balik ko, hindi na bilang tauhan mo, kundi bilang customer mo, ma'am. Mahinahong saad naman ni Maylene. Hindi na niya hinintay ang sagot ng tulala niyang dating boss. Basta na lang siyang umalis at hindi nagpaalam. Nakasalubong pa niya ang dating mga kasama. Ipinaliwanag niya ang pagpasa ng resignation letter. Natuwa naman ang mga ito, ngunit nalungkot rito dahil sa pagalis sa Maylene. Hanggang sa muli, Jack. Babalikan kita rito, promise yan. Hindi ko alam mga namang detalye tungkol sa'yo. Pero maghihintay ako. Maylene, hindi lang dahil bilang kaibigan mo kundi bilang nagkakagusto at maniligaw mo. Natigilan siya sa huling linyang sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa pagtatapat nito. Sa kabila ng kumpronta niya, na ayaw pa nga niyang mag-boyfriend, umaasa pa rin ang lalaki sa kanya. Sana sa pagbalik ko, nandyan pa rin yung nararamdaman mo para sa akin. Nakangiting sabi niya bago nagpaalam at lumabas ng restaurant. Halos isang buwan ang lumipas, maraming nagbago kay Maylene, ang pananamit at buhay niya. Hindi siya sanay sa simula dahil sa karangyaan ngunit kalaunan ay nasasanay na rin. Nabisita na rin niya ang puntod ng mga yumaong magulang. Ngayon ay mayroon na siyang sariling sasakyan. Balak niyang bumalik sa restaurant na dating pinagtrabuhan bilang janitress. May gusto lang siyang balikan. At ngayong maayos na ang lahat, ang kanyang isip at puso, handa na siyang magmahal at handa na siyang harapin ang nararamdaman para kay Jack. Teka, ikaw na ba yan, Maylene? Gulat at halos patiling bungad nga sa kanya ng dating kasamahan at kaibigan. Sa restaurant, lumiti siya para tumango. Oo, ako nga. Saad nga ni Maylene. Grabe, niloka ko sa'yo ah. Ang laki ng pinagbago mo. Mas lalo kang gumanda. Nga pala, bakit ka nandito? Salamat ah. Nandito ako para kay Jack. Nandito ba siya? Pumasok ba? Agad namang naglikot ang mga mata ng kaibigan na ipinagtaka niya. Basta girl, nasa office siya ni Ma'am Yen, pinatawag kanina. Sagot nito bago nagmamadaling nagpaalam at umalis. Nagtataka man ay nagpunta siya sa office ng dating boss. Nakaawang ang pinto kaya medyo kita ang loob. Natutop niya ang bibig sa nadatnan.
Hindi niya magawang gumalaw sa kinatatayuan. Hindi niya napigilang mapasinghap dahilan para matigilan ng dalawang naghahalikan at mapatingin sa gawin niya. Maylin? Gulat na kumpirma ni Jack nang makita siya. Agad nitong itinulak si Yen at masamang tiningnan. Bago pa ito muling magsalita, ay tumalikod na siya at nagmamartiyang naglakad. Palayo na agad namang humabol si Jack. Maylin, sandali! Hintayin mo ko! Habol nga nito ngunit hindi niya pinakinggan hanggang sa makarating nga sila sa labas ng restaurant. Akma na sana niyang bubuksan ang pinto ng sasakyan nang may humigit sa braso niya at hinila siya paharap. Ano ba? Bitawan mo ko, Jack! Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi yung ganun ang iniisip mo. Please, maniwala ka. Kunwari siyang natawa bago marahas na inalis ang kamay nito na nakahawak sa kanya. Niloloko mo ba ako? Ano hindi yung ganun sa iniisip ko, ha? Anong gusto mong isipin ko? Halikan lang na magkaibigan? Hindi ito yung inaasahan kong madadatnan ko. Alam mo bang handa na akong sabihin na tumamin sa iyo na gusto rin kita? Ang kaso, hindi ko pa nasasabi sinira mo na ang tiwala ko sa iyo. Hindi niya maiwasang magtaas ng boses. Masyado siyang pinangungunahan ng emosyon niya. Hindi ko ginusto yun, okay? Pinatawag niya ako sa office niya at pumunta naman ako dahil akala ko importante yon tungkol sa trabaho. Nalaman ko may gusto siya sa akin at nagulat na lang ako nang biglaan niya akong halikan. Yun lang yun, paniwalaan mo naman ako, Maylin. Naghintay ako sa'yo dahil sabi mo babalik ka. Wala akong gusto kay Mamien, kaya hindi ko gugustuhin makipaghalikan sa kanya. Dahil ikaw lang ang gusto ko at wala nang iba pa. Natigilan siya sa sunod-sunod na sinabi nito. Parang bombang sumabog sa harapan niya ang bawat sinasabi nito. Hindi niya magawang kumurap, diretsong titig lang ang nagawa niya habang nakikinig dito. Hindi pa man siya nakakasagot ay siniil na siya ni Jack ng halik sa labi para naman siyang binuhusan ng malamig na tubig sa ginawa nito. Jack. Natitigilang tawag nga niya sa pangalan nito at napahawak sa braso ng lalaki. Para bang anumang oras manghihina na nga ang tuhod niya sa revelasyong nangyayari. Ang sabi mo, gusto mo rin ako. Pwede na ba akong manligaw sa'yo? Napakagatlabi na nga lamang siya. Ang bilis magbago ng emosyon kanina lang. Galit at nasasaktan siya. Ngayon naman labis na nga sa saya ang nararamdaman niya. Oo naman, wag mo lang uulitin yung nakita ko. Dahil hindi na ako maniniwala sa'yo sa susunod. Tumango ito at basta na nga lamang siyang niyakap ng mahigpit. Dahilan para mapakislot siya sa gulat. Salamat. Matagal na kitang sinusuyo pero simula pa lang, friendzoned na kaagad ako sa'yo. Kaya mabuti na lang nagbago ang isip mo dahil hindi mo pagsisisihan ng desisyon mong to. Siya naman ang tumango at tinugon ng yakap ang lalaki. Nga pala, kaya rin ako nandito ay dahil para sunduin ka. Gusto kong makilala ni Lolo. Napakunot ang noon nito sa sinabi niya. Sinong Lolo? Si Don Cesar. Siya pala ang lolo ko at ako ang batang babae na siyang apo niya at matagal nang nawawala. Napakurap-kurap ito at mong hindi makapaniwala. Nagtataka siya at naghahanap na ng ipakikilala ko. Kung hindi kita ipapakilala, baka iba na yung ipagkasundo sa akin. Hindi naman yun ang gusto kong mangyari. Buti na lang pumunta ka kaagad. Hindi ko matatanggap kung sa iba ka mapupunta. Napahiling na nga lamang siya saka sila ay sumakay sa sasakyang gamit niya. Sa'yo ba talaga to? Mukhang mamahalin na. Bigay lang ni Lolo. Saad naman ni Maylin. Tumango-tango naman ito sa sagot niya. Ilang minuto lang narating nga nila ang mansyon. Grabe nakakalula naman ang mansyon na to. Sobrang laki. Pakiramdam ko ang hirap mo nang abutin. Nandito lang ako sa tabi mo. Kapantay mo kaya hindi mo kailangan abutin. Hindi naman basehan ang estado sa buhay para masabi mo kung nararapat ba ang isang tao sa kapwa nito tao. Ang swerte ko talaga. Sana sagutin mo na ako. Pakiusap pa nga ni Jack. Naikinatawa na nga lamang niya. Ipinarada niya ang sasakyan at saka sila bumaba.
Sa main door pa lang ay nag-aabang na nga ang mga kasambahay, panay ang bati nga at yuko nang makita ang pagdating niya. Saan po pala si Lolo? Tanong niya sa mayordoma nila. Nasa study room niya, senyorita. Tumango lang siya matapos nga magpasalamat at umalis na nga, kasunod si Jack. Mas maganda pala rito sa loob, sana maaga mo akong sinabihang hindi ganitong naka-uniform pa akong pumunta. Sorry pero ayos lang yan. Hindi naman sisitahin ni Lolo ang suot mo eh. Teka, wag mong bilisan, kinakabahan ako. Nagkita na kami pero iba to ngayon. Natawa na nga lamang ulit siya at hinawakan sa kamay ang lalaki. Chill ka lang, nandito ako sa tabi mo. Tumango naman ito at halata pa rin ang kaba sa itsura. Binuksan niya ang malaking pinto at pumasok sila sa loob ng study room kung nasaan nga ang kanyang lolo. Lolo? Tawag nga niya sa matandang doon at nagangat naman ito ng tingin. Mabuti naman at nandito na kayo. Lumapit naman agad sila at umupo sa visitor's chair. Magandang araw po Don Cesar. Masaya po ako na makita kayo ulit. It's good to see you, iho. Kung gayon, ikaw ang ipakikilala pala ng aking apo. Tumango naman kaagad si Jack sa tanong ng matanda. Ako nga po Don Cesar. Hayaan niyo po sana akong ipakita ang pagmamahal ko po sa apo niyo. Asahan niyo pong hindi ko siya iiwan at sasaktan na namang mangyari. Dapat lang iho, matagal nang nawalay ang aking apo sa akin, ang pakiusap ko lang ay kung bubuo kayo ng pamilya wag na kayong aalis dito sa mansyon. Dito na kayong manatili kasama ko. Agad siyang namula sa sinabi ng matanda. Lolo, malayo pa yan. Maniligo pa po siya. Ang advance niyo naman pong mag-isip. Natawa naman sa kanyang matanda at napasimangot naman si Jack sa sinabi niya na para bang pinatay niya ang sumibol na pag-asa dito. Bakit nag-aalangan ka ba sa lalaking to? Dahil kung oo, maaari kitang bigyan ng iba pang mapagpipilian kung gusto mo. Agad siyang umiling bilang pagtanggi. Nako, hindi na po kailangan. Sigurado po ako, pero hindi pa po ako ganun kahanda. Tumango-tango naman ang kanyang lolo. Kung ganun, mas kilalanin niyo pa ang isa't isa. By the way, isa sa dahilan kung bakit ko kayo pinapunta rito, ay dahil may magaganap na party bukas. Dahil na rin ipapakilala kita bilang apo ko sa aking mga kasosyo at kaibigan. Nakaramdam naman siya kagad ng kaba. Hindi siya handang humarap sa maraming tao at nagtataas ang antas ng mga nasa pamumuhay. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Wala rin naman siyang magagawa kundi harapin ang mga to. Ito na ang bagong buhay niya. Ipapadala ko na sa address mo, iho, ang susuotin mong tuxedo para wala ka nang alalahanin pa. Is that okay with you? Oo naman po. Maraming salamat. Tumango ang Don sa kanila. Good. Pwede na kayong umalis. Sabay silang tumayo at nilisan nga ang opisina ng kanyang lolo dito sa mansyon. Kinakabahan ako para sa party bukas. Huwag kang kabahan. Kasama mo ako. Nakiting sabi pa nga nito. Hindi kita iiwan. Salamat Gusto mo bang magmerienda muna? O ilibot muna kita rito sa mansyon? Lumibot muna tayo. Tumango naman siya at ngumiti. Tara na. Lumabas sila ng mansyon at nagtungo sa malawak na garden. Dito sana balak ni Lolo ganapin ang party bukas. Pero nagbago ang isip niya at sa hotel na lang daw. Bakit naman? Mas maganda rito, mas presko. Yun nga Pero wala naman akong magagawa, desisyon niya yun. Napadaan sila sa mga malalagong bulaklak na nakatanim. Ang gaganda talaga ng mga tanim nila rito, no? Dito ako madalas tumambay kapag nag-iisip. Mahilig rin magtanim ng mama ko ng mga bulaklak. Sayang lang at wala na siya rito. Napatingin siya sa lalaki nang magsalita ito. Bakit? Nasaan na ba ang mama mo? Patay na. Maagang namatay si mama dahil sa malalang sakit. Sorry. Ayos lang, matagal naman na yun Naalala ko lang siya at nakikwento sa'yo. Muli silang nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa narating nga nila ang pool area. Umupo sila sa lounge chair na nasa gilid.
Alam mo ba kung bakit simula pa lang sinabi ko na sa iyong kaibigan lang? Umulong naman si Jack na nasa kanyang tabi. Tahimik itong nakatitig na sa kanya na para bang anumang oras ay mawawala siya. Dahil kailangan kong magtrabaho para sa pamilyang kumupkup sa akin. Silang priority ko noon, kaya hindi ko maisip na magkanobyo ako. Isa pa, natatakot akong baka masaktan lang ako. Naiintindihan ko naman at makakapaghintay ako. Pero humahanga ako sa iyo sa dahilan mo. Natahimik na nga lamang siya matapos noon. Kung wala kang gusto kay Yen, bakit madalas kayong magkausap noon? At minsan kanyang sinasabay. Matagal na akong kilala ni Ma'am Yen. Ang totoo niyan, magkaklase kami nung high school. May kaya ang pamilya niya, hindi gaya ng sa akin, kaya high school lang ang natapos ko. Paano kayo nagkita? Naghanap ako ng trabaho noon. Saktong sa restaurant niya pala ako nag-apply. Dahil kakilala niya ako, tinanggap kaagad ako. At doon kita nakilala. Mas nauna ka sa akin ng ilang buwan. Pasasalamat ko rin at natanggap ako doon kahit janitress lang. Dahil kailangan talaga ng tatay ko at mga kapatid ko ng pera pambili ng gamot at pambaon. Pagkukwento pa nga ni Maylin. Hindi ka lang maganda. Napakabait mo pa. Kaya mas nagugustuhan kita eh. Hinay-hinay at baka may magkagusto sa'yo na kasing yaman mo. Ano namang laban ko doon? Banat pa nga ni Jack. Ang dami mong sinasabi. Tara na nga, magmerienda na tayo. Paniguradong luto na ang pinahanda ko. Sabay silang naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Sa dining ay nakahanda na nga ang carbonara cake at juice. May handaan ba? Natawa na lang siya at umupo. Si Jack naman ay inunang kumuha ng platito at pinaghain siya. Hindi niya tuloy maiwasang hindi